Kasama pa rin natin ngayon sa studio, Dr. Philip Arnold Tuanyo, Dean ng Ateneo School of Government. Isa sa ating mga partner ngayong election 2025. Salamat. Naging matagumpay po ang ating partnership sa iba't ibang mga sektor, lalo sa mga academe. Oh, maraming salamat nga. Yung mula nung nagsimula tayo sa debate ng mga senatorial candidates. So, Dean, yung inyong study actually napaka-interesting at nabanggit nyo na rin kanina. Pero balikan ko lang yung mga numbers, 40% basically na lang ng mga inyong poll ay merong strong feelings for democracy, 20% authoritarianism, at halos 40%, 37% ang hindi sigurado. So, ibig sabihin, hindi pa majority ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa demokrasya. Yun po ba ang takeaway doon? Sa tingin ko nga, may nakikita namang maraming mamamayan yung kakulangan nga ng demokrasya nga. Yung nabanggit nga natin off-air nga kanina, halimbawa kung paano ba talaga ay pinapatupad yun ng mga kandidato, yung kanilang mga pangako para sa mga botante. Di ba? Minsan maraming beses na-disappoint nga ang mga ating mga mamayan na yung mga pinangako nga ng ating mga politiko ay hindi na patupad. Bagamat siguro marami pa rin naniniwala nga sa demokrasya. Nung tinanong nga rin namin sa aming sa survey na yon na ano bang sa tingin mo ang mahalagang sangkap o elemento ng demokrasya sa ating bansa? Yung isa nga binanggit yung pagboboto. So yun nga nagagawa ng ating mga mamamayan. At yung ikalawa at katlong sagot na binigay ng mga aming respondent ng pag-aaral na yun ay yung paniniwala sa karapatang pangkabuhayan. So yung pagkakaroon ng trabaho at pagkakaroon ng karapatan panlipunan, yung edukasyon, kalusugan. So itong mga malahalagang sangkap nga ng demokrasya. Bagamat nga nakikita naman ng mamaya na kahit paano meron tayong mga ilang mga batas tulad ng libreng edukasyon sa kolehiyo, yung ating National Health Insurance Program, marami pa rin mga pangailangan na kinakailangan ng mamamayan na kaya nilang banggitin o kailangan dapat nilang i-express sa kanilang araw-araw nga na mga gawain. Kaya mahalaga nga talaga yung paano ba natin pinapractice hindi lamang yung demokrasya, hindi lamang tuwing eleksyon, pero kahit pagkatapos ng eleksyon. Pero Dean, kung gusto ng pagbabago, kung disappointed yung mga tao sa demokrasya, sa nakaraang mga taon, bakit parehong mga pangalan pa rin yung mga nananalo sa eleksyon, both on a national and local level? Parang walang chance yung bagong brand ng politics kasi kahit na mixed yung nakikita natin dito sa senatorials, sila pa rin. Same names same last names. Tama yan, Atom. Yung ang parang interpretasyon lang namin ng datos na yun ay dahil yung disappointed sila sa pamamalakad nga ng demokrasya. So very vulnerable talaga sila to yung issue na parang pagtanggap na lang ng kung sino-sino na lang ng mga kandidato na pumasok, kung sino yung kilala o nagiging tama ka, yung nagiging cynical na lang at yun nga, dahil malaga nga talaga sa mamayan yung kanilang karapatang panlipunan, yung how they accept services. So sino na lang siguro ang nakakapag-deliver ng serbisyo sa kanila. Di ba nakita nga natin itong nakarang mga taon, naging popular nga yung tinatawag na ayuda. Kung sino na lang ang makakapagbigay talaga sa kanila ng ayuda, yun na lang iboboto nila. Kasi yun na nakikita nilang parang expression ng pagkalinga ng gobyerno, pagkalinga ng ating sistemang pampolitika sa kanila. Di na po, nasa pag-aaral nyo ba? Kasi yung kakulangan sa mga pangako, lumitaw ba na baka naman kulang yung 3 taon? Or looking forward, may mga ugong kasi na pagpasok ng 20th Congress, mukhang may magsusulong ng unicameral para mas matipid at mas mabilis ang aksyon ng mga batas. Yun nga Sir Igan, ang nakapag yung ang kailangan parang I think people are mistaking that yung kakulangan ng ating demokrasya ngayon o yung kakulangan ng responsiveness ng ating sistema politika is because of the political form. Pero ayon nga sa tinanong namin sa pag-aaral, ang kakulangan ay
ano ba nangyayari pagkatapos ng halalan? Mukhang yun yung ata yung kailangan. So more than the form of government, is how do the people respond? So paano ba sila tumutugon? Halimbawa, di ba may tinanong namin, sumasama ba kayo sa tinatawag na barangay assembly? Di ba nasa ating local government code na tuwing 3 buwan dapat sumama ang mamamayan dito. No? So, Marami pa reforma. So marami pa rin. Thank you, Dean. Thank you, Dean.